umaga sa inyong lahat. Gandang umaga din po naman. Ganun din sa mga kasama natin sa ating online, Facebook, YouTube. Saan man kayo naroroon, pagbati sa inyong lahat, mga pagpalang araw. Sumapit na tayo ngayon sa ikatlong linggo sa panahon ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang tema, sa ngalan ni Jesus na muling nabuhay, ipinapangaral sa lahat ng bansa ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sumainyo ang kapayapaan. Ito po ang bati ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sa misa, ito rin ang ating maririnig sa bahagi ng misa kung saan sinabi ng Panginoon sa mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. At ang pagbati rin sa atin ng ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At ang ating sagot ay sumairin. Kaya nga, kung ating mapapansin, nung kasama pa ng Panginoon ang kanyang mga alagad, bago sumapit siya sa kanyang kamatayan, wala tayong maririnig ng pagbati ng sumainyo ang kapayapaan. Ito'y naganap lamang pagkatapos ang kanyang muling pagkabuhay, pagkat kailangan ng mga alagad ang kapayapaan. Kailangan nilang maging panatag ang kanilang kalooban upang yung kanilang takot, pangamba, at kalituhan, kung ano man ang nasa sa isip nila, ay mapawi na. Kaya nga, kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon at ang pagbati ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At maging sa atin din, ito rin ang pagbati sa atin ng ating mahal na Panginoon, sapagkat kailangan din natin ang kapayapaan. Sapagkat ito ang kailangan ng mundo. Ito marahil ang gamot sa pandemic. Ito marahil ang gamot sa iba't ibang karamdaman o sakit ng mundo. Ito marahil ang gamot sa stress. Ito marahil ang gamot sa lahat ng mga problema. Ito marahil ang gamot sa lahat ng mga kalungkutan, lahat ng takot, lahat ng pangamba at pag-aalinlangan, depression, oppression, etc. Kapayapaan. Because we have been all affected by those diseases. Anyhow, sa ating pakikipagkaibigan kay Jesus na muling nabuhay, lumalago at lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya. At sa paglalim at paglago natin sa ating ugnayan, sabay gumagaling din tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Si Jesus ang dulot sa ating kagalingan at kapayapaan. Anong klase? Kapayapaan. Una, peace of mind. Kapayapaan ng isip. Panatag ang isip. Tingnan natin ang mga sugat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ng muli siyang nabuhay, naroon pa rin ang mga sugat, hindi nawala.
bagamat hilom na, pero kita natin ang pilat na iniwan ng mga sugat sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin ito, bagamat tayo pinatawad na ng Panginoon, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, naroroon pa rin ang patuloy na pagpapatawad sa atin na nagmumula sa kanyang walang hanggang awa, everlasting mercy. Pagkat alam ng Panginoon, napatawad ka na, pero ang mga tao, magkakasala pa rin yan. Kaya nga, naroroon yung pilat, paalala na ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos ay patuloy na umiiral, patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Ikalawa, peace of heart, kapayapaan ng puso. So sa mga sugat na tinamo ng ating mahal na Panginoon, ang dahilan ng pag-aalay ng kanyang buhay ay ang kanyang pagpapatawad at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, naroroon ang kanyang pag-aalay na ito'y tanda ng pagmamahal niya sa atin. At ang kanyang pagmamahal, sabihin nating iwanan na tayo ng mga ibang nagmamahal, pero ang Panginoon naririyan, nagmamahal, maging sino ka man. Kaya nga, ang pag-ibig niya'y walang kondisyon, walang pasubali, personal na pagmamahal, pag-ibig ni Jesus. Ikatlo, peace of the soul, kapayapaan ng kaluluwa. Si Jesus muling nabuhay. Ang dulot niya sa atin, kapayapaan ng kaluluwa. Ibig sabihin, ipinadama niya ang kanyang pagliligtas at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Gusto niya maligtas tayong lahat, ang mga kaluluwa, tayo rin. Makibahagi, participatory ng komunidad sa pagbabahagi ng kapayapaan sa bawat miyembro nito. Kaya tayo rin, tulungan natin si Jesus upang ibahagi ang kapayapaan sa lahat ng mga kaluluwa sa bawat miyembro ng ating simbahan. Saint Marcellus, a righteous saint, naulila siya ng maagap sa kanyang mga magulang noong 5th century sa Middle East. At siya'y iniwan sa kanya ng mga magulang ang mga malaking halaga, kayamanan, no? Marami siyang mga inheritance mula sa kanyang mga magulang. Kaya nga sabi ng kanyang mga kaanak, huwag mong gagamitin sa masama, paalala nila kay Marcellus, ang iyong kayamanan. Gamitin mo ng tama, buong husay. Kaya napag-isip-isip ni Marcellus, ano nga bang gagawin ko sa aking mga kayamanan? So, naisip niya, ang bata, anong makapagpapasaya sa kanya? Laruan. Bigyan mo ng laruan ng bata. Magiging masaya na ito. Nagdudulot sa kanya ng
kasiyahan. Pero sa mata ng mga nakatatanda, sasabihin niya mga yan, sayang ang pinambili ng laruan. Kung ito'y ginamit na lang sa iba, marahil malayo ang naabot, nakatulong pa. Sa kaisipan ng mga nakatatanda, ang sasabihin, kung yan ay pinalago na lang, no? Sapagkat sa kanilang kaisipan, mahalaga ang pera. Mahalaga ang mag-ipon, business, kalusugan. Yun ang mga pinag-i-invest ng mga nakatatanda. Kaya nga, isip ulit si Marcellus, ano nga kaya ang kalooban ng Diyos? So napagpasya niya sa kanyang sarili, pumunta na lang sa malayong lugar. Punta na lang siya sa Ephesus, sa Efeso. O sa kasalukuyang panahon, ito ay ang bansang Turkey between Asia and Middle East. Kaya nga, doon siya naglagi sa pangangalaga ng mga mahuhusay na mga Kristiyano. Nagpaalaga siya roon. At tama ang kanya naging pasya. Sapagkat doon siya lumago sa karunungan at hanggang sa siya nga ay naging monghe. He lived a monastic life at siya ay naging isang abot o isang abad sa Constantinople o ngayon ay ang capital ng bansang Turkey, ang Istanbul. Yan. Kaya nga, naging advisor siya ng mga leader ng simbahan, ng mga obispo, at ng maging mga emperador nung panahong iyon. Sa madalit salita, na ipalaganap ni Marcellus ang kapayapaan ni Kristo sapagkat maganda ang kanyang naging pundasyon, si Kristo. Ano nga baga ang mga hadlang sa pagkakamit ng kapayapaan? Obstacles of attaining peace. Una, alam natin ang unang hadlang ay ang kasamaan, ang kasalanan. Sa ikalawang pagbasa, malinaw itong sinasabi. Sabi doon, mula sa unang sulat ni Juan, Apostol San Juan, ang mga nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. Kaya nga, kinakailangan mag-adhere din tayo, mag-conform din tayo sa turo ng ating simbahan, sa turo ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating isasantabi yung mga iyon. Pagkat ano ang kalaban ng mga turo ng ating mahal na Panginoon sa kasalukuyang panahon? Walang iba. Alam na alam natin ito. Ang social media. Yan pa ang pinaniniwalaan natin, mga nakikita natin sa balita. Mas pinaniniwalaan pa natin si Google na sinasabi sa atin ang lahat ng sagot kahit ang iba'y mali. Diba? Yan ang realidad ngayon. So, sinasantabi natin, turo ni Jesus, turo ng simbahan, magisterium, versus
social media, iba't iba, balita, mga kung ano-anong mga viral, naririyan din ang mga pornography, nariyan na. Kaya nga, yan ang kalaban natin. Bisyo. Maraming mga bisyo. Yung pagchichismisan. Diba? Kwentuhan. Nino? Eh di siyempre, yung wala sa kaharap mo ang pagkukwentuhan. Alangan naman yung magkwentuhan ninyo inyong sarili. Yung iba, yun nga ang chismis. Diba? Pangingialam sa buhay ng may buhay. Pag-aaksaya ng oras sa mga walang kapuraraan na bagay at iba pa. Anong kailangan natin? Ngayong alam na natin ang mga hadlang sa pagkakamit ng kapayapaan. Kailangan natin ng bakuna. Bakuna ng kumpisal. Kumpisal tayo. Alcohol ng misa. Yan ang kailangan natin. Ano? Face mask ng panalangin. Yan. At hilamos ng pagpapatawad, pag-unawa. Yan ang kailangan natin. Baguhin ang ating buhay. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, panibaguhin natin ang ating sarili. Tumanggap tayo ng kapayapaan mula sa Panginoong Hesus.